Weird Place Horror na isinulat ni Henry Jen Esten. Naaksidente si William months ago, ni hindi siya makaalala. Baka may amnesia siya. Walang pamilya, walang mga kaibigan, ni isa ang dumalaw para sa kanya. Pero kataka-taka lang na may nagbabayad ba ng bill para sa kanya. Wala ding pumapansin sa kanya noong lumabas siya. Noong makalabas naman siya sa hospital, may nakita siyang address na tila ba parang walang nakakaalam kung sino ang nag-iwan nito para sa kanya. Sinubukan niyang magtanong pero siya ay hindi pinapakinggan. Tinignan niya muli yung address na nakasulat sa isang pinunit na pirasong papel. Nais ba siyang papuntahin dito? Wala siyang magagawa, dahil walang mapupuntahan. Hinanap niya ang address na ito, at sa kanya napagtanto at nalaman na ang tinutukoy ng address, ay isang lumang sinihan noon na may maraming kwarto. Para itong boarding house. Kaya nga lang, ano ba talaga itong napuntahan ko? Tanong niya sa sarili. Ang nakakapagtaka lang ay parang wala ding tao dito. Wala nga ba talaga? Wala ba talaga? Sinubukan niya libutin ang bawat pasilyo, nang pasukin niya ito. Subalit maya-maya lamang isang lalaki na may katangkaran ang tumawag sa kanya mula sa madilim na bahagi ng sinihan na ito. Tinatanong siya kung bakit siya pumupunta sa malayong parte ng building, naroon daw ang kanyang tahanan. Tahanan niya. Tahanan ba yung narinig niya? Ibig sabihin, nakatira ba talaga siya dito? Sinubukan niyang humakbang para puntahan yung anino ng isang lalaki, ngunit habang palapit siya ay siyang pag-alis at paglayo naman nito. Hindi talaga niya maintindihan yung nangyayari. May nakita siyang kwarto. Kwarto kung saan nakalagay ang isang pangalan na William. Dahil sa hindi makaalala hindi rin siya sigurado. Ngunit nagbabaka sakali parent siya. Sinubukan niyang hawakan yung doorknob ng pinto at hindi ito nakalock. Kaya naman bumukas ito at unti-unting bumungad sa kanya ang isang maliit na kwarto. Kwarto na sa sobrang liit ay para bang kabaong. Walang bintana, walang hangin na pumapasok. Yung totoo bang? Dito ba talaga siya nakatira? Hanggang sa makita niya ang sariling litrato. Malaking litrato na nasa gilid nito. Dito ba talaga siya nakatira? Ang sinihan na ito. Paano? Sa likod ng mga kalituhan niya sa isip, isang babae ang siyang tumapik sa kanyang likod. Nagulat siya dahil sa pag-aakala na siya lamang ang mag-isa dito kaya lamang parang ang weirdo nito. Pero kahit paano mabuti may kasama siya sa loob ng madilim at maliliit na pasilyo dito. Totoo kayang dito talaga siya nakatira. Impossible namang nakatagalan siya sa ganitong klaseng lugar. Puwera na lang kung may dahilan siya. Dahil kahit sino ay hindi kakayaning tumira dito. Nahihirapan na siya. Bakit ba kasi nawala yung alaala niya? Ano bang dulot ng aksidente niya? Ni hindi siya kinakausap ng nag-iisa niyang kasama. Nag-iisa nga ba? Sino yung anino ng matangkad na lalaki na nakita niya? Kinakausap naman siya ng lalaki at babae, pero hanggang doon lamang sa pagtatanong na. Kamusta ka na? Kapag sinagot niya ito o kahit hindi niya sinasagot mabilis din ang mga itong iiwas at papasok sa isa sa mga kwarto. Marahil kwarto nila. Ilang gabi na siya sa lugar na ito, at para bang kapag nagtagal pa siya ay masisiraan na siya ng tuluyan. Sobrang weirdo talaga ng babaeng kasama niya at nung lalaki sa duluhan. Pero mas natatakot siya sa babae. Madalas makikita na lang niya na bukas yung pintuan niya, at pinagmamasdan siya nito. Kapag titingin siya dito, ay siyang aalis naman ang babae. Umaga noon naghanap siya ng banyo nang magulat na lamang siya na sunod-sunod na may dumaan na tao sa gilid niya.
Kakatwang inisip niya na, siya lamang o yung babae ang nasa sinihan. Ngunit sino din ang mga ito? Sino ang mga taong ito? Saan sila galing? Ni hindi niya nakita ang mga ito noong nakaraang araw. Ngunit kagaya ng babae ay may weirdo din na nararamdaman siya sa mga ito. At sobrang weird din kasi yung ekspresyon ng mga mukha ng mga tao na ito. Hindi niya pa namamalayan kung gaano siya kasama tignan ng mga ito. Sinubukan niya kausapin ang isa sa mga taong narito. Pero ni isa hindi din siya kinakausap pabalik bagkus ay iniiwasan pa nga. Masaya siya malaman na may mga kasama siya sa madilim na lugar na ito. Pero hindi na rin niya mapigilan na matakot. Bakit nga ba siya nagtitiis sa ganitong lugar? Lumang sinihan na may maliliit na kwarto. Sinong nasa matinong pag-iisip ang mininirahan dito? Sobrang weirdo talaga ng mga nangyayari sa kanya, at nagtagal pa iyon ng tila ilang mga araw pa, noong gabi-gabi na lamang niya naririnig yung ingay ng mga ito. Ingay na parang may pulong-pulong ng pagdadasal. Sinubukan niya minsan sumilip sa mga ito nang makaramdam lamang siya ng takot at pagkasindak, matapos siyang tignan na parang nanlilisik yung mata ng mga ito. Ano ba itong napasukan niya? Dito ba talaga siya nakatira? Pakiramdam niya may mali sa mga nangyayari at maling-mali ang lugar na ito para sa kanya. This place is so freaking weird. Ngunit anong magagawa niya, ni hindi siya makaalala. Handa siyang magtiis kung tutuusin, pero natatakot na siya. Para bang huminto ang oras niya sa buhay, at umikot na lang sa kinaroroonan niya ngayon. Sinubukan niyang umiwas sa mga tao na narito. Hindi niya rin matagalan na parang sinusundan siya ng mga mata ng mga weirdo na ito. Kamusta? Tanong muli ng babae, nang makasalubong niya ito para bumalik agad sa kwarto. Hindi pa niya naibubuka yung bibig niya, nang umalis na lamang ito bigla. At saka niya nakita na bahagyang ngumiti yung babae noong sundan niya ito ng tingin. Ngiti na nagpatindig balahibo sa kanya. Samantala, sa kalagitnaan ng kanyang pagkahimbing isang panaginip ang hindi ni William lubos maaninagan ng maayos. Ngunit sa panaginip niya ay masaya. Masaya dito, may pamilya, at hindi kasing weirdo ng pakiramdam niya sa lugar na kinaroroonan ngayon. Ngunit sobrang labo talaga ng mukha ng mga tao na narito. Subalit possible kayang ito talaga ang buhay niya. Buhay na nais niya, at hindi ganito. Napabalikwas siya sa higaan niya noong magising siya. Tumingin siya sa nag-iisang litrato niya na nasa loob ng kwartong ito. Iniisip niya na alaala kaya ang mga iyon, o isang pagpapantasya lamang. Isang wildest dream dahil na rin sa takot niya sa lugar na ito. Nang maya-maya lamang ay makakarinig siya ng pagkatok mula sa kanyang pinto. Tinanong niya kung sino ito, ngunit ayaw siyang sagutin bagkus nagpatuloy lamang yung mga pagkatok na hindi nagtagal ay parang lumakas pa, at hindi na lamang isa ang maririnig kung hindi marami. Marami sila. Alam niya sa kanyang sarili na maraming kamay ang siyang kumakatok sa kanyang pinto. Kaya natakot na lang siya noon at niyakap ang sarili. Sino ba kayo? Pwede ba lubayan niyo na ako? Umalis na kayo. Pabayaan niyo na ako. Mga sigaw niya na labis na kaawa-awa. Nanginginig ang katawan niya sa takot. Nang para bang sandaling tumigil ang mga ito. Pinaringgan niya maigi. Mukhang wala na nga ang mga ito. Ano bang kailangan ng mga ito sa kanya? Ano bang klaseng tao ang mga ito? Sobra na siyang natatakot para sa sarili. Sinubukan niyang buksan ang pinto sa kwarto para sumilip. Umalis na nga yata talaga ang mga ito. Hinakbang niya ang mga paa, at dinala kung anong meron ang gamit na pag-aari niya na nasa kwarto. Ang litrato niya.
Hindi na niya matatagalan ang lugar na ito. Sobra-sobrang weirdo na ng place na ito. Nakapagdesisyon na siyang lisanin ang malaimpyernong lugar na ito. Kaya kahit sa kalagitnaan ng gabi, mas nanaisin na niyang umalis. Saan ka pupunta? Narinig niyang salita noon, nang mapalingon siya sa likuran niya, at makita yung mukha ng babae. Aalis ako. Sagot niya noon nung sundan siya ng salita ng babae na, Kamusta? Kamusta ka? Sabay mapapangiti ang babae. Sobrang weird na talaga ng lugar na ito. Nakakabaliw. Hindi niya pinansin yung babae, at diretso siyang lumabas sa pasilyo noon, nang mapaharang yung isang lalaki mula sa mga tao na narito sa harapan niya. Pero umiwas na lang din si William sa mga taong narito, nang tignan lamang siya ng masama nung lalaki. Tila para bang sa bawat madadaanan niya ay ang pagharang naman ng mga tao na narito, at kung tignan pa siya ay para bang nagtataasan na yung balahibo niya, sa lisik ng mga mata ng mga ito. Sinubukan na niyang tumakbo noon. Subalit nagtataka siya, tila ba hindi nauubos yung kahabaan ng pasilyo. Kamusta? Halos matamba na lang siya noon sa pag-atras nang makita niya yung babae, na ngayon ay tila napakabilis na napunta mula sa kanyang harapan. Ano nangyayari? Tanong niya sa kanyang sarili noong magulat siya, matapos ay ngumiti nito. Ngiti na minsan na niyang nakita noon na hanggang ngayon ay nagpapataas pera ng balahibo niya. Hindi kita papaalisin. Hindi ka pwede umalis. Sambit nung babae noon, kaya agad ni William na ay nalalayan ang sarili na tumayo. At sinabi sa babae na aalis siya, anumang mangyari. Sinubukan niyang tumakbo ng tumakbo pero halos hinggilan na lang siya, ngunit para bang hindi pera niya nararating yung labas. Muling nagpakita yung babae, kumpara sa kanya na pagod sa kakatakbo ay para bang wala ni butil ng pawis ang mga ito para mabilis na magpakita ito sa harapan niya kasama ng mga tao na may weirdo din na pag-asta. Sinabi ko naman sa iyo, na hindi ka makakaalis dito. Sambit niya noon nang hindi niya lamang iyon pinansin, nang magsimula muli siya tumakbo pero laking gulat niya na lang na sa bawat pagtakbo niya, ay para bang paulit-ulit lang siya na dumadaan sa gilid nitong babae. Para bang nagpapabalik-balik lang siya. Tumigil siya. Ano ka ba? Ano ba kayo? Tanong niya noon nang simulan na niyang maluha at magsimulang umiyak. Hindi ka makaalis dito. Hindi ka makakaalis. Sambit ng babae noon, na hindi niya nalang namamali na sa bawat pagkurap ng mga ilaw, ay palapit na yung babae ng palapit. Hanggang sa makita niya na lang na nasa harapan niya na yung babae hawak ang leeg niya ng mahigpit para sakalin. Dahil sa'yo, kaya kami namatay. Paulit-ulit na sambit nung babae sa kanya nang hindi na lang niya napansin ang pagbabago ng anyo nito mula sa puro dugong mukha na parang nasusunog. Natakot at nasindak siya sa nasaksihan. Ganon na lang din ang pagbabago nung stir ng iba, nang tila magsimulang mag-apoy ang paligid. Para siyang nasa totoong impyerno. Yung mga taong narito. Lahat kami na narito ay pinatay mo sa sunog. Walang awa ka. Wala. Kasalanan mo. Sigaw pa nung babae, nang pinilit naman ni William makatakas sa pananakal nito sa kanya. At nang makawala siya ay tatakbo na sana siyang muli nang matigilan siya. Hindi ka makakalabas dito. Wika ng babae muli. Hindi ka makakalabas dito, dahil patay ka na rin. Nagulat siya dahil sa sinabi nung babae. Patay ka na rin. Matagal ka nang patay tulad namin. Hindi siya naniniwala. Paanong mangyayaring patay na siya? Hinawakan niya ng dalawang kamay niya yung ulo niya.
Napapapisil na lang siya sa sentido niya ng parang isang flashback na unti-unting magbabalik sa kanya ang mga alaala na pilit niyang kinalimutan. Mga alaalang nilamon ng pananais na makatakas at alisin na lamang. Mga alaala noong aksidente. Aksidente na nagdulot ng malaimpyernong kamatayan para sa iba. Halos maiyak na siya hindi dahil sa pananakit ng ulo, kung hindi sa guilty. Sa guilty na, oo siya ang dahilan ng kamatayan ng mga taong nasa harap niya ngayon. Dito sa sinihan siya nagtatrabaho. Nag-away sila ng asawa niya dahil sa pagiging lulong ni William sa alak, sigarilyo, at pagsusugal na nagdala sa kanya sa madilim na kapalaran. Noong mangyari ang sunog, matapos niya mapasabog ang sinihan, nais lamang niya kitilin ang sariling buhay ngunit marami ang nadamay. Matagal ka ng patay, kaya matagal ka ng kaysa sa amin. Kamusta? Tuluyan mo na bang naaalala? Salita muli ng babae, na ngayon ay kasama na rin ang lalaki na makikita niyang. Ito ang kasamahan niya sa trabaho na nadamay din sa pagsabog. Ibig nitong sabihin, yung kwarto na inaakala niyang maliit na parang kabaong, ay totoo talagang kabaong para sa kanya. Yung kwartong may nag-iisang larawan niya, at kasama ng mga taong pinatay niya. Noong sandaling minulat niya ang sarili sa pagpapanggap at kasinungalingan na nabuo sa kanyang isipan dahil sa takot, humingi siya ng patawad sa mga ito. Huli na pero hindi niya gusto ang kamatayan ng mga ito. Hindi niya din nais na kalimutan yung nagawa niyang kasalanan, yung responsibilidad niya sa mga ito. Inaamin niyang natakot lamang siya. Patay na nga siya, naaalala na niya ngayon. Tinignan niya yung sarili niyang katawan. Katawan na lapnas, na para bang unti-unting natutunaw. Maging ang mukha ay biglang unti-unting natutunaw, lumalabas na sa loob ng bungo niya ang mata niya. Dahil patay na siya. Patay na siya. Matagal na siyang patay. Matagal na siyang namatay sa weird place na ito.